Welcome back mga ropa. Kwentuhan muna tayo. Game 2 ng NBA Finals. Sino ang manok nyo? Ang kupunan ba ng Dallas Mavericks o ang napakalakas na Boston Celtics? Sa Game 1 nga mga ropa ay walang kahirap-hirap na tinambakan ng Boston Celtics ang kupunan ni Luka Doncic, Kyrie Irving na Dallas Mavericks. Ang tanong ngayon, sa dominanteng performance ng Boston Celtics against sa Dallas, kaya bang balik na rin nila Luka Doncic at Kyrie Irving ang senaryo at maipanalo ang Game 2 sa home court pa ng Boston Celtics? Ang naging susi sa panalo ng Boston Celtics ay ang kanilang napakagandang depensa sa superstar ng Dallas Mavericks na si Luka Doncic. Kahit na umiscore si Luka Doncic ng game high na 30 points at nagkaroon ng 10 rebounds at 1 assist, natalo pa rin ang kupunan ng Dallas. Bakit kaya nyo? Kahit 30 points ang niscore ni Luka Doncic, nag-record lang naman si Luka ng 1 assist. Tumataginting na 1 assist lamang ang ginawa ni Luka Doncic sa Game 1 kung saan ito ay very unusual at hindi nating lubusang maiisip na 1 assist lang ang marirecord ni Luka Doncic para sa Game 1. Ang naging implikasyon nito, ang baba ng scoring ng mga big man ng Dallas Mavericks. Bakit? Kung papansinin nyo kasi, ang opensa ng Dallas Mavericks ay nakafocus sa pick and roll. Kung hindi pick and roll, isolation yan para kay Luka Doncic. Ang ginawa ngayon ng Boston Celtics ay mas pinili nilang makipag one-on-one at si Luka Doncic ang umiscore kaysa ma-involve niya ang kanyang mga kampi sa pick and roll. Heto ang patunay. Si Dereck Lively na katandem ni Luka Doncic sa pick and roll ay umiscore lamang ng 2 points sa 18 minutes of playing time. At ang isa pang sentro na si Daniel Gafford ay umiscore lamang ng 8 points, 3 rebounds at 1 assist. Para sa kupunan ng Boston Celtics, napaka-effective na si Kristaps Porzingis ang nasa sentro nila sa depensa. Makikita natin sa Game 1 na talagang hirap na makapasok sa depensa ng Boston Celtics ang kupunan ng Dallas Mavericks dahil yan kay Kristaps Porzingis. Ngayon mga ropa, hindi natin alam kung anong gagawing adjustment ni Coach Jason Kidd para sa kanyang kupunan. Pero so far, kung hindi magbabago ang timpla ng laro at hahayaan pa rin ni Coach Jason Kidd ang nangyari sa Game 1 at aasa na lang sila sa offensive skills ni Luka Doncic, maaaring ang Game 2 ay makuha pa rin ang kupunan ng Boston Celtics. Gusto nyo bang maglaro at manalo? I-click lamang ang link na nasa comment section at gamitin ang promo code na ANGALIS. Piliin ang sports option to get a chance na makakuha ng 12,000 bonus sa inyong unang cash in. Hindi maganda ang inilaro ni Kyrie Irving para sa Game 1, pero kung sa Game 2 mag-step up si Kyrie at matulungan niya si Luka Doncic para sa opensa ng Dallas Mavericks, maaaring dumikit sila sa laro at may panalo pa nila ang Game 2. Tingin ko mga ropa, nakasalali kay Kyrie Irving at Luka Doncic ang kanilang kapalaran para sa Game 2. Kailangan nilang mag-step up at buhatin ang kupunan ng Dallas Mavericks para sa panalo. Sa Boston Celtics naman mga ropa, napakalakas talaga ng kupunan ng Boston Celtics. Halos walang buta sa kanilang laro. Kayo mga ropa, ano ang inyong opinion? Sino sa tingin nyo mananalo sa Game 2? Makakabawi ba ang Dallas o ito 2-0 na sila ng Boston Celtics? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.